labis ka, so hindi na ito tama. Like for instance, itong pagbabasa ng Quran, may mga limitation yung tinatawag na mga mad o yung mga elongation letters. Merong 2, merong 4, may 6. Depende yan sa kung anong uri ng elongation letters. Kung ang iba ay ginagawa niya ito yung 6 ay 20, sumobra yun. Pagmamalabis yun. Plus, ang paraan ng pagbabasa ng Quran ay tingnan natin kung ano ang layunin dito. Kung layunin ay halimbawa, pampasikat, so nagmalabis siya, sumobra siya sa hangganan. Para siya maging celebrity, iba yun. Diba? So, depende sa niyat at saka depende sa paraan. So, kung ikaw ay babae, hindi ka rin pwedeng maki-mix sa mga kalalakihan sa kanilang mga tukoy na mga events kung saan ay walang separation between men and women. So, ito ay haram. So, lahat ng bagay, sabi nga natin, ay may limitasyon. Kapag sumobra ka sa isang mabuting gawain, wala ito sa tamang paraan ng mga sahaba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Wala sa tamang paraan ng mga tabi'in. Mga tabi'in, ito yung tinatawag ng mga salafus salih. Ito ay paglagpas sa tamang hangganan. So, papasok ito sa pagbabawal. Nakadepende. Syukran Ustaz, syukran. Afwan. Brother Yusuf, kumusta kayo dyan? Bro, Kumusta kayo? Andito pa rin kayo sa Riyadh? alhamdulillah okay naman. Nasa ano ako Ustad? Nasa labas. Lumabas kami ni Madam. Kala ko nasa ibang bansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Napunta kami ng dentist kaya maingay dito sa ano. Kaya mo lang. Sige lang, sige lang. Kala mo Makinig ka naman na lang. Jubot Solo, nasa Europe na eh. Oo Ustad, nga, sige Ustad, hindi ka pagkasabi na tayo na sa magsimula Ustad. labas. Inshallah. Okay, so sige, start na tayo. So, ang paksa natin sa page 652 kamo. 52 Ustad, yung huli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف حفظه الله sabi ng ating may akda naway pangalagaan nawa siya ng Allah at before that tayo po ay binabasa natin ay yung aklat na isinulat ni Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah na pinamagatang Al-Irshad ila Sahih Al-I'tiqad ang tamang gabay sa tamang paniniwala o pananampalataya. So sa page 52 tayo ngayon according sa ating paglalagay ng meaning. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. So dito sa verse na ito, sinasabi ng Allah at karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah. Pagkos sila ay nagtatamba sa Kanya sa pagsamba. So ang tinutukoy rito, ay according sa mga scholars, may mga tao na inaasahan nila o iniisip nila sila ay mananampalataya. Subalit sila pala ay dahil sa kanilang kagagawan mula sa mga bagay na ikakalabas sa Islam, hindi nila wari na sila ay mga walang kaibahan sa mga non-Muslims o tinatawag na mga kufar. Meaning to say, may mga tao na Muslim sa umaga, kafir sa gabi. At meron namang Muslim sa gabi, kafir sa umaga. Anong dahilan? Dahil nga may mga bagay na kapag ginawa ng isang tao, ito ay ikakalabas niya sa Islam. So, ang pinaka numero 1 na rito
ay yung tinatawag na shirk o pagtatambal kay Allah. Kaya naman, karamihan sa kanila ay hindi tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus sila ay mga Nakakuha mushrik ka bro? o mga gumagawa ng pagtatambal o shirk. Okay. Sabi ng ilan sa mga salaf, pag sinabi mga salafus salih, sila yung mga unang henerasyon ng mga kamusliman, mga sahaba, tabi'in at mga atba'u tabi'in, 3 consecutive generations. Mayroong nagsabi sa kanila, itatanong mo sa kanila, sino ang lumikha ng mga langit at ng lupa? Sasabihin nila, ang Allah. At sa kabila nito ay sumasamba sa iba bukod sa Kanya. So, ang mga salafus salih, sinabi nila, kung tatanungin mo sila, yung mga gumagawa ng mga pagtatambal kay Allah, alam nila ang katotohanan. Like for instance, pag tinanong mo sila, sino ang lumikha sa mga langit at lupa? Tiyak na sasagot sila, ang Allah. At sila sa kabila nito ay sumasamba pa rin sa iba bukod kay Allah. Paano sila sumasamba bukod kay Allah? Halimbawa, tinatawag nila yung mga patay mula sa kanilang mga pinaniniwalaang mga santo o mga scholar o mga imam o mga aulia kung saan ay humihingi sila ng saklolo, humihingi sila ng tulong o kaya ng gamot na sila ay pagalingin sa kanilang mga pitong, sakit, sala, o anuman na kung saan ay tanging si Allah lamang ang may kapangyarihan nito. So, yun nga, according sa hadith, may mga taong Muslim sa umaga, kafir sa gabi. Vice versa. Meron naman kafir sa Muslim sa gabi, kafir sa umaga. Kasi nga, nakakagawa sila ng bagay na ikakalabas sa Islam. Okay. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo sa kanila Muhammad, sino ba ang nagmamayari ng kalupaan at anumang nilalaman nito? Kung inyong nalalaman, sasabihin nila, sa Allah. Sabihin mo Muhammad, hindi ba kayo nag-iisip? Sabihin mo, sino ang Panginoon ng 7 langit at ang Panginoon ng dakilang trono? Sasagot sila o sasabihin nila, sa Allah. Sabihin mo sa kanila, hindi ba kayo natatakot sa Kanya? Sabihin mo sa kanila, sino ang nasa Kanyang kamay ang kapangyarihan ng lahat ng bagay at siya ang nagbibigay ng kalinga at walang makapagbibigay ng kalinga laban sa Kanya. Kung kayo ay nakakaalam, sasagot sila, sa Allah. Sabihin mo, kung gayon, paano kayo nahihikayat mula sa katotohanan? So, parang pinapaalam sa atin ng Allah sa pamamagitan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na itong mga pangungusap na ito, kapag tinanong mo sila ng ganito, sasagot sila ng ganito. So, ibig sabihin yan, alam nila yung totoo. Tapos sa huli, kung gayon, paano kayo nahihikayat sa katotohanan? O kaya, kung gayon, bakit, paano kayo hindi natatakot sa Allah? Kasi naman, yung mga tumatawag sa mga aulia, tumatawag sa mga santo, tumatawag sa mga imam na mga patay na, no? Alam naman nila na wala ni isa sa kanila ang nakapaglikha ng ibon o hayop o ng halaman o paano pa kaya kung ang buong mundo o buong universe. Kung wala silang kakayahan ng mga ganitong bagay, paano nila nagagawa na sila ay tumatawag sa mga ito? Okay, sabi ng ating may akda,
Kaya't hindi lahat ng kumikilala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon at tagapaglikha ng lahat ng bagay ay sumasamba lamang sa Kanya, tumatawag sa Kanya lamang, nagmamahal at nagpupuot dahil sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga sugo. So, oo nga naman, hindi lahat ng nagka-claim na sila ay mu'min ay makatotohanan yung kanilang sinasabi. Kasi sa umaga, Muslim. Sa gabi, gumawa ng shirk, nakalabas sa Islam. Kanina, galing sa masjid. Habang nasa loob ng masjid, nagpapatira pa kay Allah, Muslim. Paglabas niya, pumunta sa mga magician, pumunta sa mga witch, naniwala sa kanila, edi kafir na ulit siya. So, nakapagtataka yung ganong situation. Okay, sabi natin Makda. At karamihan sa mga musyrikin, mga taong nagtatambal sa pagsamba, ay kumikilala ng Allah ang lumikha ng lahat ng bagay. At nagpatunay sila ng mga tagapamagitan na kanilang itinatambal sa Kanya at naglalagay sila ng mga katambal sa Kanya. So, kita niyo yun, karamihan sa mga musyrik, alam naman daw nila, kilala naman inaamin nila. Tinatanggap nila na si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Gayunpaman, although ganun sila, gumagawa pa rin sila ng tagapamagitan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nila sa Kanya. Tulad ng pagtawag sa mga santo, propeta, aulia, o kahit sino man na patay na. At naglalagay sila ng mga katambal sa Allah. Ano yung mga halimbawa ng katambal sa Kanya? Yung ba sa kanila gumagamit ng anting-anting? Tapos pag tinanong mo, bakit ka gumagamit ng anting-anting? Sabi nila, ito ang magliligtas sa akin. So, therefore, katambal niya yun sa Allah. Kasi, hindi yun napatunayan sa Shara, sa Islam, at hindi rin napatunayan sa science na ang anting-anting ay may tunay na kapangyarihan. Bagkus, ito ay sinasamantala ng mga demonyo, ng mga jin, para maligaw ang tao, maaring tulungan siya ng demonyong ito para tuluyan siyang maligaw. So, ganun lang yung kasimple. Kasi yung material na bagay, anong nagagawa nun? Puting tila mula sa Kaaba. O kaya, yung mga anting-anting mula sa mga sungay, o mga pangil ng hayop. Anong magagawa nun? Paano ka poprotektahan nun? Kung alam lang nila na niluloko lang sila ng mga demonyo ng mga jin sa pamamagitan ng mga ito para naman sila ay maligaw, maniwala, at maging katulad nila ng mga musyrik at makalabag sila sa tauhid. Right. Hanggang sa kanyang sinabi, naway kahabagan siya ng Allah. Dahil dito, kabilang sa mga tagasunod ng mga ito, ang sumasamba sa araw, buwan, at mga bituin, at tumatawag sa mga ito, at nag-aayuno, nag-aalay para sa mga ito, at naglalapit sa mga ito. Pagkatapos ay nagsasabi, ito ay hindi shirk, ito ay hindi pagtatambal kay Allah. Kung paniniwalaan ko na ang mga ito ang namamahala sa akin, kaya't kung ginawa ko itong dahilan at tagapamagitan, hindi ako magiging musyrik at batid sa pamamagitan ng pangangailangan mula sa relihiyon ng Islam na ito ay shirk. So hanggang dito ang sinabi ng ating butihing Sheikh. Tayo. Punta tayo sa isang paksa. Okay, narito yung bago yun. Merong sinasabi ang mayakda. Sabi niya, sinasabi ko, at ito ang sinasabi ng mga sumasamba sa libingan ngayon. Naglalapit sila sa mga ito sa pamamagitan ng uri ng pagsamba at nagsasabi sila, ito ay hindi shirk sapagkat hindi namin pinaniniwalaan ng mga ito ay lumikha at nagmamahala at namamahala. Bagkus, ginawa namin silang mga tagapamagitan na aming pinamamagitan sa pamamagitan ng kanilang mga
may so, yan ang argument ng mga taong pumupunta sa mga puntod, libingan, humihiling dito. Pag tinanong mo sila, bawal yan bro. Shirk Ustad, din yun. yung ano, Ustad, yung doon sa may Uhud, sa may Madina, ganyan Oo. ginagawa nila. Hmm. May nagduduha doon sa mga ano ng mga sahaba. Kapag nakita mo ang mga sahabang tinatawag nila, ayun. Tapos pag binalaan mo sila, sabihin mo, bro, shirk yan. Bakit ka tumatawag sa isang patay na? Sasabihin nila, hindi naman kami gumagawa ng shirk. Alam naman namin na hindi sila ang lumikha ng langit at lupa. Walang kapangyarihan ng anuman. Bagkus, kami ay nilalapit lang namin ang aming panalangin sa pamamagitan nila. Ginagawa namin silang tagapamagitan para mailapit kami sa Allah. So, yun yung kanilang katwiran. Tama ba yun? Mali. Kasi, yun ay daan patungo sa malaking shirk. At ang lahat ng daan patungo sa isang bawal ay bawal. Yun ang principle natin. Kapag mayroong isang tinutukoy ng Sharia na ito ay bawal, therefore, lahat ng daan patungo doon ay katumbas nito ng hatol. Kung ito ay haram, haram din. Kung ito ay shirk, shirk din. Malinaw yun mga kapatid. Principle yun ha. Hindi na, Ustad, mali. Type. Mga paraan ng Quran sa panawagan tungo sa Tauhid al-Uluhiyah, kaisahan ng pagka-Diyos. Type. Dahil ang Tauhid al-Rububiyah, kaisahan ng pagka-Panginoon ng Allah, ay kinilala na ang mga tao ayon sa kanilang likas na katangian at pagmamasid sa salsinukob at ang pagkilala dito lamang ay hindi sapat para sa pananampalataya sa Allah ni hindi nito ililigtas ang nagtataglay nito mula sa kaparusahan. Kaya't itinutok ng mga panawagan ng mga sugo ang pansin sa Tauhidul Uluhiyah, lalo na ang panawagan ng huling sugo, ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ang pinakamahusay na panalangin at kapayapaan. Kaya't hinihingi niya sa mga tao ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Walang ibang tunay na Diyos maliban sa Allah. Naglalaman ng pagsamba sa Allah at pag-iwan sa pagsamba sa anumang iba pa sa Kanya, kahit sila ay tumatakas mula rito. Sinasabi nila, Ano mo ginawa kaya, bro, ba yung ano niya ang natin? mga Diyos bilang isang Zamzam. Diyos? Sabihin Katotohanan, natin mamaya ito ay Zamzam. isang katakataka o di karaniwang bagay. Umaga? Sinasabi ng ating mayakda, yung Tauhid Rububiyah, na ibig sabihin ay kaisahan ng Allah sa pagkapanginoon. Ito yung mga gawain ng Allah, wala siyang katambal dito, tulad ng paglilikha, pagbigay buhay, pagtustos, pagiging makapangyarihan, etc. So, hindi ito sapat. Lalong hindi ganito maliligtas mula sa apoy ng impyerno kung walang kaakibat na Tauhidul Uluhiyah at ng Tauhidul Asma'i wa Sifat. Kaya naman ang mga sugo, kanilang itinuon ang kanilang pansin sa panawagan tungo sa Tauhidul Uluhiyah, paniniwala sa kaisahan ng Allah sa pagka-Diyos na sinasamba. At dahil dyan, bilang patunay, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam o ang mga iba pang mga nauna sa kanya ng mga sugong propeta, sinasabi nila, sabihin nyo ang La ilaha illallah, kayo ay magtatagumpay. At dahil sa ang mga musyrikon, that time, panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nila ang kahulugan ng La ilaha illallah actually. Kasi once na pag sinabi nila yung La ilaha illallah at pinaniwalaan nila ito, alam nila na kailangan inuobliga sila na itabuin nila at tirain, wasakin nila ang kanilang mga diyos-diyosan o yung mga rebulto o yung mga paniniwala nila na pagtatambal sa iba kay Allah. Hindi nila nagagawa yon. Kasi sinasabi nila, ginawa ba niya ni Propeta Muhammad ang mga Diyos bilang iisang Diyos? Katotohanan, ito ay isang katakataka o di karaniwang bagay. So ganito yung sagot nila sa
ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan, sabi nila, papaano naming paniniwalaan o gagawin na ang maraming Diyos ay iisa? Paano namin ito pag-iisahin? Ganun daw. Para sa kanila, the more na mas marami ang Diyos, mas may chance na matupad ang iyong panalangin. Ganon yung kanilang belief. At sinasabi pa nila, the more na mas marami kang Diyos, mas makapangyarihan ka kaysa sa iisa lamang ang kanyang kinikilalang Diyos. Kasi kung ang isang Diyos versus maraming Diyos, sino daw ang makapangyarihan? So, ganun yung kanilang paniniwala ng mga musyrikun sa time ng propeta. Kaya naman sinasabi nila, ito ay katakataka. Ito ay di karaniwang bagay na gawin mong iisa ang marami. Okay? So, sabi ng ating mayakda, at sinubukan nila kasama ang sugo na iwanan niya ang panawagang ito. Ibig sabihin na lahat ng paraan ay nilapit nila sa propeta sallallahu alaihi wasallam para lang itigil niya yung kaniyang da'wah. Itigil niya yung pagtawag sa tauhidul uluhiyah. Napakaraming paraan ng kanilang mga estratehiya. Yung iba, pumunta pa. Di ba, napag-aralan natin yung Sira Nabawiyah, biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tito niya ng mga non-Muslims, mga mushrik, lumapit pa sila sa mamahal nila na kapatid, na pinakamamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tiyuhin na si Abu Talib para hilingin ni Abu Talib sa propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagtigil sa dawa. Sabi ng isa, kung gusto niya ng babae, ipapakasal namin sa kanya ang sinumang mapili niyang pinagandang babae. O kaya ibibigay namin sa kanya ang lahat ng babae na meron sa Makkah. Yung iba naman sinasabi, kung ang nais niya kaya ginagawa niya para yumaman, para maiba, para siya yung pinaka-tinitingalang sa yaman, bibigyan namin siya ng yaman na gagawin namin siyang pinakamayaman sa Makkah. Yung iba naman, kung ano-ano yung mga offer nila sa kanyang tito para ilapit niya sila doon sa propeta sallallahu alaihi wasallam na itigil yung da'wa niya. Anong sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa oras na yan? Sabi niya sa kanila tito, sabi niya, kung ilalagay nila ang araw sa aking kanan at ang buwan sa aking kaliwa, magawa man nila ito, hindi ko ititigil yung da'wa. So, wala silang nagawa. Kaya sabi rito, sinubukan nila kasama ang sugo na iwanan niya ang panawagan ito. Yan ang ibig sabihin nun. At hayaan sila sa kanilang pagsamba sa mga idolo. Kumbaga, huwag na niyang tuligsain. Huwag na siya magsalita laban sa aming mga ginagawang pagsamba sa mga rebulto. Ganon. At ginawa nila ang lahat ng paraan kasama niya sa bagay na iyon, sa pamamagitan ng paghihikayat minsan at sa pamamagitan ng pagbabala minsan. At siya sumakanya ang pangpanalangin at kapayapaan na nagsabi, sumusumpa ako sa Allah kahit ilagay nila ang araw sa aking kanang kamay at ang buwan sa aking kaliwang kamay upang iwanan ko ang bagay na ito, hindi ko ito iiwan hanggang sa ipalabas ito ng Allah o ako ay mapahamak dahil dito. Kumbaga, hanggang sa dumating yung kapasyahan ng Allah, kung tama ang aking ginagawa, ako ay magtatagumpay. At kung ito naman ay mali, ako ay mapapahamak. Yun ang ibig sabihin ng challenge ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa salitang yun. At ang mga talata ng Allah ay bumababa sa kanya sa panawagang tungo sa tauhid na ito at pagtugon sa mga pagdududa ng mga musyrikin, mga taong nagtatambal sa pagsamba, at pagtatatag ng mga malinaw na katibayan
sa kabulaanan ng kanilang paniniwalaan. At iba't iba ang mga paraan ng Quran sa panawagan tungo sa Tauhidul Uluhiyah. At narito ang aming babanggitin ang ilan sa mga ito. Kabilang dito ang number 1, ang kanyang utos siya na Allah subhanahu wa ta'ala, kalwalhatian niya sa kanya, na sambahin siya at iwanan ang pagsamba sa anumang iba pa sa kanya. Gaya ng kanyang sinabi, Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, sambahin ninyo ang Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtambal ng ano paman sa kanya. So, sinasabi sa atin, ipinapaunawa, pinapaintindi sa atin ng may akda kung paano dumating ang Quran sa panawagan tungo sa Tauhid al-Uluhiyah. Numero 1 nito ay ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan ang pagsamba sa iba bukod sa kanya. So, nagbigay siya ng example sa Suratun Nisa, verse 36, na sinasabi ng Allah, sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtambal ng ano paman sa kanya. Sa ibang verse, sa Suratul Baqarah, verse 21 at saka 22, sinabi ng Allah, Ya ayuhan nas, o sangkatauhan, Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum walladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo, upang sakali kayo ay matutong matakot sa Kanya. Hanggang doon sa dulo, sinabi ng Allah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sa dulo, sinasabi ng Allah, kaya huwag kayong mag-akibat sa Allah ng mga kapantay o mga karibal niya, samantalang inyong nalalaman na siya ay walang katulad. Kumbaga, kung alam niyo lang naman na wala siyang kapantay sa kanyang kapangyarihan, paano niyo nagagawa na manalangin, pumunta sa altar, humarap sa mga ribulto, makiusap sa mga patay? Paano niyo nagagawa yung mga bagay na yan? Okay. So, yun yung number 1. Number 2, ang ikalawang paraan ng Quran sa pagtawag sa Tauhidul Uluhiyah. At kabilang dito, ang kanyang pagsabi, kaluwalhatian ay sa kanya, pagpapaalam na nilikha niya ang mga nilalang para sa kanyang pagsamba. Gaya ng kanyang sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. So, ipinapaalam daw sa atin ng Allah sa pamamagitan ng kanyang salita, ito yung Quran, na ang dahilan ng paglalang sa atin, ang dahilan ng paglalang niya o paglikha niya ay para sa pagsamba sa Kanya. Gaya ng sinabi ng Allah, at hindi ko nilikha ang jin at tao maliban upang sila ay sumamba sa akin. So, isa ito sa uslub o pamamaraan ng Quran, no? Para hikayatin ang sangkatauhan sa tungo sa Tauhidul Uluhiyah, ipinapaalam sa atin ng Quran ng dahilan ng paglikha ng Allah ay para sa pagsamba. Paglikha ng Allah sa atin bilang tao at ang mga jin ay para sa pagsamba sa Kanya lamang. Okay, pangatlong paraan ng Quran sa panawagan tungo sa Tauhidul Uluhiyah at kabilang dito ang kanyang pagpapaalam na ipinadala niya ang lahat ng mga sugo na nananawagan tungo sa kanyang pagsamba at nagbabawal sa pagsamba sa anumang iba pa bukod sa kanya. So, ibig sabihin yan, ipinapaalam sa atin ng Quran ano ang purpose, ano ang mission, kung kaya't naparito ang mga sugo at propeta. So, ano ang dahilan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katiyakan
aming ipinadala sa bawat pamayanan ang isang sugo na nagaanyayang sambahin ng Allah, tanging siya lamang, at iwasan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos o tinatawag na mga tagut. So, dito, pinapaalam sa atin ng Quran na ang mission, pangunahing layunin sa pagpapadala sa mga sugo sa atin ay para tawagin tayo, hikayatin tayo sa bawat bawat henerasyon, sa bawat pamayanan na ang mga sugong ito na ipinadala sa kanila ay nag-aanyaya, sambahin ng Allah na tanging siya lamang o nag-iisa at iwasan ang mga huwad na Diyos. So, malino yun. Yun yung purpose ng mga propeta. Okay, pang-apat. At kabilang dito, ang pangangatwiran sa kaisahan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-iisa sa pagka-Panginoon, paglikha at pamamahala. Okay, so sinasabi rito, kabilang sa paraan ng Quran tungo sa paghikayat sa Tauhid, al-Uluhiyah, ay ang pangangatwiran gamit ang pamamagitan ng pagpapakilala sa atin ng kaisahan ng Allah sa pamamagitan ng pag-unawa natin sa Tauhidur Rububiyyah, yung kanyang pagka-Panginoon, pagbubukod tangi sa pagka-Panginoon ng Allah o kaya paglikha o pamamahala. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo upang sakali kayo ay matutong matakot sa Kanya. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi ng Quran sa atin na kung kayo ay naniniwala na siya lang naman ang lumikha, naglalang sa inyo, kung gayon, sambahin niyo siya na nag-iisa. Dahil kung sino man yung lumikha sa iyo, siya dapat ang karapat-dapat na iyong pasalamatan. Di ba common sense yun? Kung sinong lumikha sa iyo, doon ka magpasalamat sa Kanya. Doon ka sa Kanya. Hindi yung kanino ka umaharap, kung hindi kung kanino ka sumasamba mula sa mga Diyos-Diyosan o mga santo, mga rebulto, propeta o ano pa man yan maliban sa Kanya. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, La tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Huwag kayong sumamba sa araw ni sa buwan. Bagkus, sumamba kayo sa Allah na lumikha sa mga ito. So, ito yung pangungusap ni Ibrahim doon sa mga taong sumasamba na mula sa kanyang kapanahunan bilang kwento ng Allah sa atin sa Quran. Pinagbabawalan niya sila, sinisitan niya sila. Huwag kayong sumamba sa mga buwan at araw. Ganito rin yung pananalita ni Propeta Sulaiman noong may nag-report sa kanya, isang uri ng ibon na hindi naka-attain sa, alam niyo yung kwento, kilala yan, well known yung kwento na yun. Isang araw, tumawag ng pagpupulong malaking meeting ang Propeta Sulaiman, si Propeta Solomon. Mayroong isang hindi nakadalo, yun yung ibon. At sabi niya, nasaan si Hudhud? Kung hindi siya makapagbigay sa akin ng malinaw na katwiran o excuse, may mangyayari sa kanya. So, dumating nga siya, late. So, binigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. According doon sa ibon na yun, sabi niya, kaya naman ako pinuno na late kasi meron akong dinaanan na ibang mga uri ng mga tao. Kasi ang mga taong yun ay nakakainis, sabi niya. Kung saan dapat ito nila ito sa Allah,
ang kanilang pagpapatira pa, pagsamba, pagsujud, sa halip ay sinasamba nila yung araw. Okay. So, sabi ni Propeta Sulaiman, kung ikaw ay makatotohanan, ito ang aking sulat at ipadala mo sa kanila. So, mahaba yung istorya na yon, no? Ang istorya na yon yung queen ng Yemen, queen ng kasalukuyang malaking empress, no? Si Balkis. So, pwede niyong i-search yung kwento na yon. Ang dahilan o naging paraan, naging tulay sa paggabay sa mga taong yon ay isang ibon, yung ibon na yon. So, minsan naisip natin, buti pa yung ibon, merong nagabayan sa pamamagitan niya kaysa sa tao. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa pa, bigay pa siya ng another example sa verse. Sabi ng Allah, afa may yakhluqu kaman la yakhluq. Sabi ng Allah, kaya siya ba na lumikha ay katulad ng isang hindi lumilikha? Ibig sabihin nun, kung alam mo naman na hindi siya makapaglikha ni isang ibon, ni isang halaman, paano mo nagagawa? Nasambahin yun. Magkatulad ba yung nakapaglilikha at saka yung walang kapangyarihan? Yan yung ibig sabihin ng verse na yan. Okay, ang 5 paraan ng Quran. At kabilang dito, ang pangangatwiran sa obligasyon ng pagsamba sa Kanya na Allah subhanahu wa ta'ala, kalwalatian na sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang pag-iisa sa mga katangian ng ganap ng kagandahan at ang kawalan nito sa mga Diyos ng mga Diyos-Diyosan ng mga musyrikin. Halimbawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Siya ang Panginoon ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan nilang dalawa. Kaya sambahin siya at maging matiisin sa pagsamba sa Kanya. Meron ka bang nalalaman ng Kanyang kapantay, kahalintulad, nakatutulad? So, yung tanong na yun, alam natin yung sagot. Kumbaga, ito ay tanong na hindi naghahanap ng kasagutan, kundi tanong na pagbibigay, ano ba yung tawag dito sa Tagalog? No? Yung paraan nito kasi ng pagdi-deliver ng speech yung hindi lang puro ka declarative, kailangan gumamit ka rin ng interrogative sentence. Mas minsan, mas may diin yung gano'n na pangungusap. Meron ba kayong nalalaman ng katulad ng Allah? Okay. So dito, inaatasan tayo ng Allah na kung kinikilala natin, siya ang naglalang, lumikha, nag-iisa sa mga kalangitan at kalupaan, kung gayon, siya rin naman ang ating karapat-dapat na sambahin. At pagkatapos doon, ay maging matiisin tayo sa pagsamba sa Kanya. In a way, ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang. Kung mayroon tayong paghihirap na nadarama, mayroon tayong mga sinasakripisyo, mayroon tayong mga pinagdadaanan, mga pagsubok, isipin natin, ang buhay dito sa mundo ay panandalian lamang. Ang tunay na kaginhawaan ng siyang mananampalataya ay sa kabilang buhay. Okay. And then sa huli, sinabi ng Allah, meron ka bang nalalaman na Kanyang kahalintulad? So, patanong yung na sinasabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin yan, pinatutunayan, pangatwiran sa atin ng Quran, ang pagiging obligado sa pagsamba sa Allah na nag-iisa sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanyang mga names and attributes. Kasi ganito yan, the more na mas kilala mo kung sino si Allah sa pamamagitan ng Kanyang mga names and attributes, mga magagandang pangalan at katangian ng Allah, the more na mas malaki yung takot
mo sa Kanya at yung pagmamahal mo sa Kanya at yung pagdadakila mo sa Kanya. Di ba ganun yun? Walillahi masalul ala, hindi tayo nagbibigay na inihapag-halin tulad kay Allah, ito'y pagpapaliwanag lamang. Ganito yan. Kung mayroong taong Ha? nakaupo sa Ano? harapan mo at dahil sa hindi mo siya kilala, Hindi, ano na to eh. padaan-daan ka lang sa harapan niya. Di ba ganun tayo bilang tao? Kung hindi mo kilala yung Ito na yung nakaupo, ano niya. dinidismaya, wala lang, normal lang yung pagdaan-daan mo sa harapan niya. Pero kung halimbawa may magsabi sa'yo, bro, yung nakaharap na yan, yung dinadaanan-daanan mo lang, isang general yan. O kaya, yan si mayor. O kaya, yan si gobernador. So, sa tingin niyo mga kapatid, uulitin mo yung ganoong pag-uugali, yung dinadaan-daanan mo lang, wala kang mararamdaman na bagay na respeto, pagdadakila, di ba? Meron. Magkaiba doon sa una at yung pangalawang sitwasyon. Kasi yung pangalawang sitwasyon, kilala mo na. Di ba? So, uh, yan ay pagpapaliwanag lamang. No? Kung sa tao ay nararamdaman natin yan, how much more sa lumikha sa atin? Kung kinikilala, kung nakilala mo ang Allah sa pamamagitan ng pag-aaral mo sa Tauhid, dahil sa Tauhid, pag-aaral mo sa subject na Tauhid, nalaman mo yung mga names and attributes of Allah na siya yung Al-Khaliq, the Creator, Al-Raziq, the Sustainer, Al-Ghafur, ang mapagpatawad, at yung iba pang mga 19 na names of Allah, the more na mas makikilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya naman, iba ang takot mo sa Kanya. Ang isang maalam na nananampalataya, pareho ba ng iman doon sa ignorante? Pareho ba ng iman doon sa isang mangmang? Hindi ito magkakalintulad. Okay, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Okay, sabi ng Allah, at sa Allah ang pinakamagagandang mga pangalan. Kaya tawagin ninyo siya sa pamamagitan nito. Kita nyo? Inaatasan tayo ng Allah na kilalanin natin kung sino siya. At sa pagkilala natin sino siya, sa pamamagitan ng kanyang mga names and attributes, maaari tayong humiling sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa pangalan ng gamit niya na pangalan. Like for example, kung ikaw ay nangangailangan ng tulong, ng biyaya, tawagin mo siya sa kanyang pangalan na Razak, yung mapagbigay ng biyaya. Kung ikaw ay nangangailangan ng kapatawaran, tawagin mo siya sa kanyang pangalan na Ya Ghafur o mapagpatawad. Kung kailangan mo ng mercy, tawagin mo siya sa kanyang pangalan na Ya Rahman. So, ganun yun. Kaya, mahalaga ang pag-aaral ng Tauhid, pag-aaral ng sa pamamagitan nito ay nakikilala natin yung mga nalalaman natin, natututunan natin yung mga names and attributes of Allah dahil utos sa atin ng Allah na pagkaraan nating malaman yung mga magagandang mga pangalan ng Allah ay tawagin natin siya sa pamamagitan nito. Naintindihan natin mga brothers? Ilan na ba sa inyo ang nakamemorya ng 99 names of Allah? Meron ba sa inyo? Lahat, Ustad. See? Pero pagka sinabi ko, ilan ba sa inyo nakakilala ng mga artista sa Jimmy at saka sa BCBN? Lang. Baka hindi lang 20, may bigay nyo sa akin. Tama, mali. Yung mga NBA player, Ustad, kilala pa. Yan, mga celebrity, yung mga ganyan, di ba? Subhanallah. Pero yung lumikha sa atin, hindi man natin siya kinilala, hindi ba tayo nahihiya mga kapatid sa ating mga sarili? Ano ang isasagot natin sa kanya sa kabilang buhay? Kilala nyo yung mga nilikha. Kilala nyo yung mga tao na wala silang kapangyarihan.
may dudulot na kabutihan sa inyo ni madipisahan kayo sa kasamaan. Samantala, hindi nyo kilala ang Allah. Allahumma musta'an. Ramdam nyo ba yun, mga kapatid? Napaghandaan nyo ba yung ganong tanong sa kabilang buhay? Naam ya Sheikh. 99 names of Allah. Kailangan magkaroon tayo ng concern sa ating sarili sa kabilang buhay. At hindi lang doon. Kapag kilala mo siya, madali mo siyang matawag sa pangalang nais niyang itawag sa kanya. At dahil doon, mas malaking tsansa na ibigay sa iyo yung panawagan mo, yung dalangin mo sa kanya. E paano ka ba namang pagbibigyan? Hindi mo pala siya kilala. Diba? Okay, sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Okay. Kung kayo ay dumalangin o manawagan sa kanila ng mga Diyos-Diyosan, sila ay hindi nakaririnig ng inyong mga panalangin. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إجلا جسدا له خوار. Yung mga mamamayan ni Moises, ni Musa alayhisalam, sa kanyang panahon, yung kanyang pagsamantalang paglisan at pumunta siya doon sa isang mountain, at pagbalik niya, gumawa ng isang imahe o mga hugis o ng rebulto, isang hugis ng baka, yung kanyang mga tao. Mula sa kanilang mga palamuti, yung kanilang mga gold, inipon nila, ginawa nila, baka sinamba nila ito. Sabi ng Allah, alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Sabi ng Allah, hindi ba nila nakikita na ito ay hindi man lamang nakapangungusap sa kanila o hindi man lamang makapagpatnubay sa kanila sa tamang landas? Pero kasi, tulad ng sinabi natin, pinapalamuti sa mata nila ni Bonyo, ni Shaitan, yung ganong mga gawain. Diba? Sa umpisa lang maganda dahil sa tulong ni Shaitan, ginagawa niya, dinidekorasyonan niya yung isang paglabag, so masarap sa umpisa. O kaya, takam na takam ka sa umpisa, o kaya bilib na bilib ka sa umpisa doon sa isang battle. Pero alam mo naman deep inside, alam mo na tulad ng patanong sa kanila ng Allah, di ba nila nalalaman na hindi man lamang makapangusap sa kanila yung baka na yun? Anong nagagawa ng rebulto? Yung inipon nila na ginto, mga palamuti, ginawang baka. Subhanallah. So, ganun sila nalinlang ni Shaitan. Type pang-anim, at kabilang sa mga pamamaraan ng Quran para sa pagtawag na Tauhidul Uluhiyah, ang pagpapakita ng kahinaan ng mga Diyos-Diyosan ng mga musyrikin. Gaya ng sa kanyang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'aw wa hum yukhlaqun wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Sabi ng Allah, kanila bang itinatambal sa Allah ang mga walang malilikha? Bagkus sila ay mga nilikha lamang. Parang sinasabi ng Allah, paano nila nagagawang sambahin ang mga bagay na ito na wala man lang nalikha? Bagkus sila ay kabilang sa mga nilikha. Ganon. At sila, yung mga Diyos-Diyosan na yan, ay walang kakayahang magbigay ng tulong sa kanila o kakayahang matulungan ang kanilang sarili. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala,
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Sabihin, O Muhammad, kayo ay manalangin sa inyong mga itinuturing na mga Diyos-Diyosan bukod sa Kanya. Bagaman sila ay walang taglay na kapangyarihan upang pawiin ang pighati mula sa inyo o upang ito ay ilipat sa iba. So, kabilang sa pamamaraan ng Quran, pinapakita sa atin, nililinaw sa atin ng Quran kung ano ang katotohanan ng mga Diyos-Diyosan na ito mula sa kanilang pagiging pinakamahina na mga nilalang. Kasi hindi nakaririnig, kasi hindi nakapagtutugon ng panawagan, ni walang nalikha, etc. So, sino man yung hindi makaunawa ng bagay na ito, itiyak na suriin niya ang kanyang sarili dahil nabulag siya sa katotohanan. Naalala ko tuloy yung kwento sa Madina, panahon ng mga sahaba, mayroong dalawang mga bata. Mga bata, adolescent, mula sa mga Ansar. Yung dalawang mga adolescent na yon ay kabilang sila sa mga maagang naniwala sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Samantala, mayroon silang lolo. At yung lolo nila ay kafir sa oras na yon. Then, sila ay nag-uusap. Sabi ng isa, paano natin magagabayan ang ating lolo? Mga bata pa tayo. Pag tayo ay nagsalita, alam niyo naman, pag ikaw ay nagsalita sa harapan ng isang matanda, makarinig ka ng mga salita. Tulad ng mga ekspresyon na meron tayo. Anak, papunta ka pa lamang, pabalik na ako. Di ba, ganun yung mga lolo natin? So, hindi pwedeng direct. Kailangan indirect, no? Yung pagbibigay nila ng mensahe. So, ang ginawa ng dalawang yun, merong oras pa ba? Tandaan nyo na lang kung saan tayo komento. Meron pa yung sad, meron pa yun. Yung isa, ang ginawa nila, ang naibigyan niya na suggestion, sabi niya, ganito, yung rebulto daw sa bahay, meron silang altar sa bahay kung saan dinadamitan niya araw-araw, pinapaliguan niya ng araw-araw, nilalagyan niya ng perfume araw-araw. Ganon yung ginagawa ng lolo nila sa rebultong yon. At pagkatapos, kinaumagahan, humaharap siya rito at nagdadasal. Humihiling siya sa rebultong yon. So yung dalawang bata na yon ay anong right term doon sa hindi naman namamangha kasi namamangha positibo yun eh. Anong Tagalog nun? Yung pag nakakita ka ng isang bagay na ano ka, paano niya nagagawa ito? Na hindi nakaririnig, hindi Nabibilib ka. Oo, hindi nakapagsalita. Siya yung nagbibihis sa kanya, na nagpapaligo sa mga siya yung nangangailangan sa kanya, hindi siya ang nakapagbibigay tulong sa kanya. So, ang ginawa ng dalawa, ang suggestion ng isa, sabi niya, itago natin. Kunin natin yung rebulto. Sabi ng isa, saan natin itatago? Sa sulok ng bahay, nakikita naman, nahanap niya. Sabi niya, meron akong alam. Ang ginawa nung isang kapatid, sinusob nila doon sa CR. Tapos yung tabi sa kung may kumakain sa inyo, doon nila hinulog mga CR ng mga nauna open. Hindi naman tulad ngayon na hindi nakikita, di ba? Hinulog nila doon kasama ng mga dumi. Subhanallah. Kinabukasan, magdadasal yung lolo nila, hindi niya mahanap. Sabi, nasaan na itong Diyos to? Libot siya ng libot ng loob ng bahay, wala siyang mahanap na rebulto niya. All of the sudden, nakita niya doon nakasubsob sa tae. Tapos, sa umpisa, sa unang araw, niligtas niya yung Diyos-Diyosan na yan. Tapos, pinaligo niya ulit,
dinamitan niya ulit, tapos nilagyan niya ulit ng perfume. Tapos kinabukasan na naman, ganun ulit yung nangyari. Sumubsob na naman doon at sabi niya sa pangatlong beses, ano ka ba naman, sabi niya. Nakikita mo na ngang inaabuso ka na, nilalagay ka na doon sa pinakamaruming lugar, hindi mo maligtas mula rito. So doon pa lang nabuksan ng kanyang nakarating sa kanya yung gabay ng Allah at naisip niya na mali yung kanyang ginagawa pagharap doon. So isa yun sa asbabul hidayah nung matanda. Gayon din yung nakita ni Umar al-Khattab radiyallahu anhu na kanyang sinasabi, natatawa ako, sabi niya, sa tuwing naiisip ko yun. Sabi ng mga nasa paligid niya, "O Amirul Mu'minin, ano yung bagay na yun na natatawa ka?" Sabi niya, sa panahon na kami ay nasa time ng Asrul Jahiliyyah, yung yun nga yung panahon ng kamangmangan, gumagawa kami mula sa mga baking soda, yung arena na aming Diyos-Diyos na sinasamba na Diyos-Diyosan. Yan, nilalagyan daw nila ng forma, hinuhugisan nila, hugis sa rebolto, kung sino man yung tinatawag nila na rebolto. Kalaunan, sabi niya, kapag nagutom yung isa sa amin sa safar, sa biyahe, at wala na siyang natitirang pagkain, kinakain naman niya ito. Kaya katawa-tawa, sabi niya, yung mga naunang panahon. Subhanallah. So, alhamdulillah, tayo mga Muslim ay ginabayan tayo ng Allah. Pinakita sa atin ng Allah yung tamang daan. Naway patatagin pa tayo ng Allah dito sa pananampalatayang ito. At gabayan ng Allah yung mga taong hindi pa ginabayan ng Allah mula sa ating pamilya. At hilingin natin sa Allah na tayo ay maging tulay sa kanilang gabay. Makatulong tayo sa kanila. Dahil anuman yung gantimpala na ginagawa ng isang nagabayan dahil sa isang nagbigay gabay sa kanya, ay kanya itong gantimpala na walang kabawasan sa kanila. Okay mga brothers? So inshallah, ituloy natin yung ating pag-aaral sa susunod. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.